Sometimes po masakit ang ulo dahil brain, nagkukulang ang sirkulasyon sa utak. Oo, Mhm. tapos meron din sila sometimes yung mga masasakit yung mga binti kasi hindi po nakakadalo yung dugo sa baba ng kanilang or lower extremities. And sometimes po Mhm. nilalamig, ayan, nanghihina. Yun po ang very common na simptomas po ng mga ganyan, kulang sa sirkulasyon. So, Christian, ano nga ba ang ano nga ba ang tungkol sa blood circulation? Kailan masasabi na may problema sa blood circulation ng isang tao? Ito po usually yung nakikita, ma'am, sa mga obese patient, yung mga matataba. Oo, Oh, tapos may mga sakit sa puso po, sometimes po sa mga diabetes, ayan. So, very common po sa kanila yung mga, ayan, yung mga sinasabing sa dugo ang problema. Oo. okay. Oo. Ano ba ang usual na complaint at nalalaman niyo po mga doktor na may kinalaman talaga sa dugo yung problema nila? Bakit? Ano ba yung mga sintomas? Yan, Doc Christian. Ayun, so ang poor circulation na symptoms usually na madalas naming nakikita is mabigat yung dibdib. Kasi ang problema nila ay puso. So pwede rin Oo, po, oo. oo, hirap rin silang mag-exercise. Ayan, hindi sila nakatagal ng around 20 minutes. Minsan nga, minuto lang talaga. Sometimes Hinihinga. Oo. hinihingal. Sometimes po masakit ang ulo dahil brain, nagkukulang ang sirkulasyon sa utak. Oo, Mhm. tapos meron din sila sometimes yung mga masasakit yung mga binti kasi hindi po nakakadalo yung dugo sa baba ng kanilang or lower extremities. And sometimes po Mhm. nilalamig, ayan, nanghihina. Yun po ang very common na sintomas po ng mga ganyan, kulang sa sirkulasyon. Naku, kung yaan pala ay isa sa mga problema ng mga partners nating nanonood or nakikinig sa atin ngayon, Doc Christian, ano, napakahirap para sa mga partners natin ang kumilos, no? Dahil sabi mo nga, konting ano lang is hinihingal, nahihirapan na huminga, and pati yung kanilang posible paglalakad or pagtakbo ay affected dito. Doc Christian. So, lalong tataba sila nito. Totoo po, medyo mahirap po ang ganitong treatment kasi hindi makapag-gap between exercising at saka kung paano magpa-reduce talaga eh. So, Mm, eh, mm. Oo. So, papaano po ang ginagawa nyo? Let's say, pauna, no, na nakitaan nyo po ng ganito, ha? Ang kanyang problema. Ano po ang unang-una, no, yung first step po na ginagawa ninyo, Doc? number one, kapag ganito, meron kaming nakikitang iyan, nahihirapan silang huminga o masakit dibdib, una naming tinitignan talaga ay yung puso kasi ang puso, dito lahat dumadaloy ang lahat ng dugo. So, Oo. extensive check-up talaga kami sa dugo, ay sa puso. Oo. Sa So, puso. after that, oo, titingnan din namin kung ang pasyente namin ba ay mataba. So, kapag mataba, titingnan din namin kung diabetic din sila. So, Ah, halo-halong work-up yung gagawin namin. So, first po is mga laboratories. Then, mhm. after mga imaging, yung mga 2D echo, ganyan, Mhm. ECG para makita ang kondisyon ng kanilang puso. Tapos Mhm. thereafter, yun na yung mga medyo, kapag hindi naman na doon yung problema, sometimes nag-extensive pa kami, nag-further pa kaming laboratories. Minsan, ano na kami, mga duplex scan, kung mga mismong vein na yung mga problema mo. Oo. Ganun po kami. Mm. Oo, so talagang thorough, ha? Laboratory test para makita kung ano ba talaga yung problema. Imagine yung mga kapartners, ha? Kanina, binanggit ko lang blood circulations, pero lumalabas na po ang iba't ibang sakit na binabanggit po yan ni Doc Christian, ha? At what age daw po usually lumilitaw mga ganitong problem, Doc Christian? If napansin namin na mataba yung pasyente, wala siyang pinipili. Most of the time, kung statistic ang titignan, greater than 40 years old. Pero ngayon kasi Okay. since nagkakaroon na ng
maraming processed food, healthy, pangit na lifestyle, ayan, mas nagiging maaga. May pasyente kami, 20 plus pa lang, nakikitaan na namin ng mga ganitong problema na. Mm-mm. Naku, ha? So, as early as 20s, mga ka-partners, ha? Dok, pati raw po ba ang mga low blood ay kasama dito sinasabi mo na kumbaga nasa health risk, no? Pagdating sa iba't ibang mga sakit, Dok. Um, yung low blood, yung low blood po kasi, depende po kasi siya kung ang low blood mo ay iron deficiency lang. Pag ganun po Opo. ang problema sa low blood, madali lang po siyang i-correct kasi Ah, kayang diet modification lang. Kung ang problema naman ng low blood ay about sa kidney po, kailangan natin magpa-check pa further sa inyong doktor. Kasi mas ah, malaking chance na mas kailangan pang tignan siyang maigi. Mm-mm. mhm. Okay. Dok, eto tanong ko lang, diyan po sa inyo sa Holistic International Care Center, no? Meron ba kayong mga binibigay na mga, let's say, therapy or any treatment na makakatulong bago pa man dun sa, let's say, kung na-discover na dahil sa bukod pala dun sa kanyang pagkakaroon ng poor blood circulation, merong pang mga kaagkibat na kondisyon. Prior to that, kahit pampaunang lunas lang, Dok, para sa mga partners natin. Kasi ang hirap pagka, poor ang blood circulation niya. Imagine mo, hindi umaakit ng tamang oxygen sa katawan. Totoo po, totoo. Sa amin po dito, since holistic po ang approach ng aming clinic, nagda-diet consult kami. So para sa mga viewers, kung gusto niyo ng diet consult, number one po is kumain po kayo ng magandang fruits and vegetable. Kung gusto Ah, niyo po ng fruits, maganda po ang papaya at saka melon kasi meron siya antioxidants. Yung mga antioxidants na yon, maki-cleanse ang buong katawan mo, matatanggal yung mga taba-taba mo para mas maayos yung sirkulasyon. Oo. yes. Tapos pangalawa, kung hindi na talaga kaya, pwede naman silang magpa-drip sa amin dito. Meron kaming ginagawa po, ma'am, cardiotherapy po, para po bumukas po yung mga ugat-ugat natin para mas maayos yung sirkulasyon. Mm-mm. So, parang ngayon ko lang uli na dinig yung cardiotherapy na yan, no? So, ano particularly ang klase ng therapy na ito? So, itong cardiotherapy po namin, ang ginagawa po namin dito, pinapababa po namin yung hypertension by opening po yung mga blood vessel niya. Kasi po ang Wow. ating blood vessel, punong-puno ng taba kapag sa mga ibang pasyente. So, ang ginagawa ng cardiotherapy, nakadrip po siya, iikot po yung gamot sa mga daluyan ng dugo, tapos matatanggal niya yung taba para bumaba po yung kanyang hypertension. Ganun po yung ginagawa namin Ah, dito. okay. Oy, magandang alternatibo to mga kapartner. So, ito ho ba ay ginagawa in a series, Doc? Itong cardiotherapy na ito? Sorry po, hindi po kita. Sorry. Is it done in a series? Yes po, ma'am. Usually po Hmm. hanggang 20 to 30 sessions siya kasi ang ating daluyan sa buong katawan madami. So hindi siya kayang isa lang. Okay. So yon mga ka-partners, pwede kayong magpa-cardiotherapy. And how about the drip? Yun na ba yung doc, yung drip na sinasabi mo? Opo. Meron din po kami sometimes binibigay po sa mga pasyente. For example, mahirap yung muscle nila. Hmm. Nagkakaroon po kami ng massage para po yung mga muscle na nakaipit na dugo mapabalik doon sa may puso. Maganda po kasi talaga yung massage. Another po pala rin na nakakatulong para makapagdaloy uli yung dugo. Then may Yeah. sometimes po may binibigay kaming mga ganon glutathione po para po mas makatulong na matanggal yung taba. Hence, bumalik uli yung circulation sa katawan. Mm-mm. Yes, oo. Naalala ko, Doc, yung massage na binabanggit mo, no? Ayan, ipaalala ko lang po mga kapartners, kung magpapamassage po kayo, doon po talaga sa mga certified and kilalang mga clinics tulad nung kila Doc Christian, mga kapartners. Kasi
Baka mamaya dun ho kayo magpunta sa mga massage dun sa mga ano, sa mga malls. Di ba Opo, opo. doon Opo. eh, meron mga kubul-kubul. Naku, hindi po tayo nakakasigurado yun. At least ito po ay talagang nag-aaral, di ba, no, na-trained doc ang inyo po mga massage therapist. Yes po ma'am, opo. Aha. Ayun. So, oo, kasi baka sabihin nyo, narinig dun sa ating programa kay Doc Christian na magpamassage. Ito na yung mga kapartners natin nagpupunta sa mga mall, may nakitang massage, nagpamassage. Ha? Okay. So, ingat-ingat rin po tayo. Ito po, Doc, ano po ang vitamins na good for the blood? Ayan. Doc Ah, Christian. Maganda po actually ma'am ang vitamin B complex. So vitamin B complex po nakakatulong po siya sa mga nerves po natin. Kaya ini-endorse po siya ng mga doctors, 'di ba? Binibigay po siya. So Yes. may mini regenerative property po kasi ang vitamin B complex. So Aha. if gusto niyo po, pwede naman 'yun. Pero nakukuha po natin ang B complex sa mga fruits and vegetables. So if ayaw nyo uminom po ng gamutan, pwede po tayong kumain ng tama. Mm-mm. Yun.